mo, ang Your tanong ko nga po, Honor. tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Carla Chica pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund? The reason why I asked that, kasi paulit-ulit na lang yung sagot mo. I think Senator Irwin Tulfo and Senator Rapi Tulfo still believes that the Senate is still a continuation or an extension of their radio broadcast. With all due respect, Senator Rafi Tulfo, maaaring nabubusit ka na kay Gina Acosta. But we can ask difficult questions without being rude. Mukhang hindi pa sila nakaka-recover doon sa pagiging broadcaster nila at hindi pa nila naiisip na sila ay senador na ngayon. At Sobra naman yung yabang mo, Rapi Tulfo. Kala mo naman napakatalino mong... Di ba? Hindi ka naman ganun katalino eh. Popular ka lang, kaya ka nanalo. Pero hindi ibig sabihin yung pulpito mo pwede mong gamitin para mang-insulto ng tao dahil hindi pumapabor sa utak mo. atake, those virulous attacks against people, I think they need to go back to their previous job as broadcasters. Sobra naman yung yabang mo, Rapi Tulfo. Kala mo naman napakatalino mong... Di ba? Hindi ka naman ganun katalino eh. Popular ka lang, kaya ka nanalo. Pero hindi ibig sabihin yung pulpito mo pwede mong gamitin para mang-insulto ng tao dahil hindi pumapabor sa utak mo. Di ba? Sobra ka naman magtawag ka ng stupid. Ikaw, meron ka bang staff sa kahit na anong opisina mo na hindi sumusunod sa sinasabi mo? Maging ito'y kaaya-aya o hindi. Nagmumura ka nga sa mga staff mo sa live broadcast mo ng iyong isumbong mo kay Tulpok. Di ba? Oh, minumura mo dahil hindi tama yung pagkano ayon sa utak mo. May diferensya kayata sa utak eh. Di ba? Ang hilig mong mangmuska, ang hilig mong manduro. Di ba? Pag maliliit na tao, ang hilig mong gawin ng ganyan. Pero si Marcos, hindi mo man lang masabihan na kumusta naman yung tubig nating baha? Kumusta naman yung mga Pilipino? Nandito tayo sa impeachment trial, pero yung mga Pilipino nandoon lubog sa baha. Meron ka bang sinabing ganon? Wala, dahil takot ka. Mayabang ka lang sa mga katulad naming maliliit. Eto minsan ko lang gagawin to. Ayokong gawin to dahil marespeto ako eh. Lumaki ako sa martial law, may takot kami sa otoridad. Pero sasabihin ko sa'yo, Mr. Tulfo, you are the most stupid person I have ever seen on TV. Sobra ka na. Yabang mo. Alam mo, nag-aalangan ngayon si Satanas dahil pag ikaw mawala, baka sa kayabangan mo matakot si Satanas na mapalitan mo siya dahil may dala kang electric fan at mapatay mo ang lahat ng apoy sa impyerno sa kayabangan mo. I think Senator Irwin Tulfo and Senator Rapi Tulfo still believes that the Senate is still a continuation or an extension of their radio broadcast. Mukhang hindi pa sila nakaka-recover doon sa pagiging broadcaster nila at hindi pa nila naiisip na sila ay senador na ngayon. At mukhang na-underwhelm yata sila doon sa kalagayan nila ngayon, which is of course different already from what they used to do. Ang akin, kung talagang gusto nilang mag-resort pa rin doon sa mga ganun na mga atake, those virulous attacks against people, I think they need to go back to their previous job as broadcasters, at hindi na dito sa Senado nila dadalhin itong mga ganitong antics because it does not add anything to this proceeding, I would say, and to call the witness as stupid or any of these derogatory remarks, I think is very unbecoming.
of a senator of the Republic. Opo, opo. At marami ang talagang galit din doon sa mga pahayag na yan, no? Yung mga katanungan at mga sinabi. Kasi hindi naman daw yan ganyang ugali, no? Ng isang judge. Kung haharap ka, dapat maging impartial, kumbaga. Prof, ang ipinapangita nitong mga senator judges. Although, iba naman talaga dito sa impeachment trial dahil may halong politika po talaga. Pero, Prof, oh yes, go ahead po. Anong masasabi mo? Yeah, kasi nga po, no, kung titignan naman natin, yes, they're politicians in the first place, no. Pero kung makikita natin kapag naman halimbawa yung mga kagaya ni Senator Pia Cayetano or Senator Alan Peter Cayetano nagtatanong, they're also stressing a point. They're making a point, but not to that level, no, na talagang nagiging derogatory at nagiging parang pinapalengke nila yung witness. I think that's not how it is. You could stress a point. You could make a very good, valid contention. Why not? But at the end of the day, we need to maintain proper decorum and the proper respect should be given to the witness. In the first place, the witness is not supposed to be there. Pinatawag, sinapina, kinalad ka dito sa korte para tanungin. And I think they should be accorded a great deal of respect at magkilala doon sa effort na gusto nilang ilagay yung kanilang sarili para talaga sa pagkakaroon at pagka malaman natin yung katotohanan. And then you're not supposed to be subjecting them to these things. And I think this was born out of the frustration nitong mga judges na kaalyado ng ating Pangulo dahil nga alam nila na unang-una, tumatagal itong paglilitis na to, mukhang nababawasan din yung interes ng taong bayan. Kasi kung totoo na may traction itong impeachment na to, at kung talagang ang gusto nilang gawin dito is hindi naman talaga mapanagot ang ikalawang Pangulo, kundi siraan lamang siya at pahinain yung kanyang makinarya for the 2028 elections, I think it's not really hitting the target at all. And I think this is one of the reasons why this government allies or administration allied senators are trying to do these tricks at the moment, out of sheer frustration, I believe, dahil nga walang nangyayari doon sa kanilang mga ginagawa, at sa kanilang mga pinlano. It's not gaining any kind of traction at all. And so para sa isang gobyerno na gumagasta ng napakalaking pera at nag-involve ng napakaraming tao at nagsasayang ng napakahabang panahon sa isang paglilitis na wala namang kinapupuntahan at wala naman talagang nangyayari insofar as their side is concerned, talagang sayang ito. Kaya talagang hindi natin maiwan, magagagalit ka talaga. And I think that's the reason why these Tulfo brothers are really very furious at the moment. And I think they have every right to claim so because nothing is happening with their the design that they have at the moment. Opo, at nagpapatunay ho ba yan, Prof, na yung pag-atake sa karakter ng isang testigo tulad ni Gina Acosta ay nagpapatunay na wala talagang mapiga, hindi nila mapiga, wala silang ebidensyang nakukuha, wala silang yung gusto nilang ma-mention, mabanggit ni Gina Acosta, hindi niya nababanggit, which is yun po yung gusto nila talagang ini-insist sa kanilang mga pagtatanong dito sa testigo. Tama ho ba? I think, definitely, and I would say that this is really a failure on the part of the litigant. This is a failure on the part of the prosecution panel because you see, they are the ones entrusted here to number one, they brought the witness. Number two, kinakailangan talaga maayos, klaro yung pagtatanong nila. Kung nailalatag mo yung pagtatanong at wala ka talaga nakukuha, okay, kumbaga hindi mo talaga na-extract yung gusto mong malaman, isa lang ibig sabihin nun, talagang maaring wala or maaring hindi lang talaga kayo magaling. Either way, puntos yun para sa defense. Siguro mas maganda na dito kay Attorney Ligutan, other than the fact that he comes in full makeup and with his lipstick on, mas maganda siguro pag-aralan niya muna maigi kung paano talaga yung line of questioning at paano niya talaga titignan itong ating mga testigo at paano talaga nila i-extract yung mga information na gusto nilang makuha. Kasi hindi naman nakukuha sa pakapalan ng makeup
pagiging isang madaling na abogado. Opo, kasi kung puro lang salita yung ginagawa, Prof, tsaka walang sapat na ebidensya, hindi po talaga tatayo yan kahit sa regular na korte. Kasi kung ang issue lang naman dito, kung mali ba yung paggamit ni VP Sara sa confidential funds, sinabi na ng disbursing officer, regular na proseso, sumunod sa regular na proseso, tapos pinasa lang niya kay La Chica. At the same time, wala naman tayo, hindi naman natin alam. Para bang speculations lang yung naririnig natin, gumagawa-gawa na lang ng istorya, pinagtatahi-tahi, batay po sa sarili po nilang interpretasyon. Ganun ho ba ang nagiging obserbasyon po ninyo sa mga katanungan o mga konklusyon na dito o mga pahayag ng mga sa impeachment trial? Yeah, absolutely, no, absolutely. Kasi when you don't have a clear case, you just resort to other antics. You resort to either grandstanding or you resort to belittling the integrity of the witness because you don't have a case in the first place. No, yun yung problema. No, and I think the prosecution should understand this. Anyway, mahaba-haba pa naman itong impeachment trial, ano, at mayroon pa naman silang pagkakataon siguro to regroup and to recalibrate and try to see how could they unearth, no, or bring out in the open. Ito nga sinasabi nila may mga pasabog na naman sila sa mga susunod na witness. Medyo nakakadala na kasi itong mga binabanggit nilang pasabog, ano. Ewan ko kung sino itong mga pasabog na to, Trillanes ba to or whatever it is. Pero mukhang nakakadala, no, at maaaring ito rin yung isang dahilan kung bakit yung interest ng publiko medyo nababawasan dito sa impeachment because itong mga sinasabi nila ang gaganda ng mga ang gaganda ng mga kumbaga trailer ng pelikula, no, pero pagdating naman doon sa actual na pelikula basura pala, no. So these things, no, hindi natin to kinakailangan in the first place kasi if they're really good, if they really are prepared as they are claiming to be, and if they're always saying, no, kagaya every time na may tatapos ang impeachment proceeding, mayroon silang press con, itong sinasabi lagi ni Terry Redo na nanalo sila na naman, that they scored a victory, that publiko naman na magsasabi noon, hindi naman sila, no, because itong prosecution, what they're very good at is ito nga, number one, creating the impression that they're getting the upper hand. Number two, creating the idea or the concept that merong direction yung kanilang mga sinasabi when in fact hanggang ngayon nangangapa pa rin sila ng mga ebidensya. And I think this is really the problem when gumawa ka ng isang kaso na in the first place wala ka naman talagang matibay na tinututungan. And I think this is something that they are already experiencing right now. Pero syempre, pagdating sa mga press con nila sa publiko, they will always demonstrate the idea that they're good, they're doing well. Miss Gina Acosta, bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo? Ano po, sa office po ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President? Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging Vice Mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang Vice Mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright.
alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoong mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Te, tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao? Wala po akong narinig na Okay. ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoong mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record ng toong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit hindi po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin ng totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa iyo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po, designate ni Ma'am BP Yes. Sara na security Kaya nga officer, Your Honor. kaya nga po, pero alam nyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel La Chica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel La Chica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigyan niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, presiding officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo? Basta po, binigyan po ako. Kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga Meriguez Piatos, Pagong Pusa, normal yun? At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel La Chica, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Na Kasi- bahagi ng confidential yun. Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga
tao po at ang mga partner organization po. So pag survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. Magbibigyan na lang ako ng senaryo kasi predictable na yung mga sagot mo. So hopefully ito, may iba yung sagot mo. I'll give you a scenario. Halimbawa, ako sila Chika and then binigyan mo ka ng 100 million. Pagbalik, meron na akong dalang Ferrari, Lamborghini, Patek Philippe, Rolex, and then sinabi niya, huwag kang maglala, confidential in nature to, sensitive in nature, ako yung eksperto, ako nakakalam sa ground. Anong gagawin? Palulusutin mo pa rin o kukwestiyonin mo? Wala pong ganyan, Sir. Hindi, halimbawa nga lang, Your Honor. senaryo nga po. Hindi ko masabi, Your Honor, kasi Example wala nga. po, Your Honor. Dili ako magsagot, anak, Your Honor, kay wala ko naka-experience, anak, Your Honor. Okay. I'm sorry, Your Honor. Dili ko makasagot, Your Honor. Understood. So the reason why I asked that, kasi paulit-ulit na lang yung sagot mo. So binibigyan kita ng extreme scenario na para ang sasagutin mo, it's either I don't know, wala akong alam, or hindi niya gagawin yon, which na-predict ko na. Last question na lamang. Follow-up kasi natanong tungkol sa Davao. Magkaiba yung naging scenario sa Davao at saka sa OVP. Sa Davao, nag-comply ata. Di ba? Nung SDO ka doon, whereas sa Manila OVP, hindi. Tama. Yun ang pinagkaiba. Kasi sa Davao, hindi ka na flag down ng OWA. Wala po kaming IOM, Your Honor. Last na lamang. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Naawa ako sa iyo kasi I believe in my heart, hindi ka korap ni Singkong Duling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan, milyon and bilyones. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon or totally binulsa mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat. Senator J.V. Ejercito for his interjection. You have 2 minutes, sir. Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. Thank you, Mr. Presiding Officer. Isa lang tatanungin ko kasi nakikinig man ako sa inyo, Ginang Acosta. No, at consistent naman yung inyong sagot na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica, kaya hindi na kayo nagtanong kahit minsan. No? Pag sinabing confidential in nature, ang tanong ko lang, hindi na ba pwedeng ano yun? Yun ba'y ano na hindi na pwedeng magtanong? No? Dahil ang pagkakaalam ko, dahil ako'y nagnegosyo rin on at naging mayor din, na nasa natural po sa mga disbursing officer, sa mga na-accountant, ang pagtatanong. No? Lalo na, 125 million po ito. At tanong ko lang, Mr. Presiding Officer, isa lang, doon ba sa mga pagkakataong yun, sa ilang beses kayong nag-disburse ng 125 million, hindi ba sumagi sa inyong isipan na minsan, magtanong kung saan ginagamit yung ganun kalaking pera? Kasi alam ko, natural yan, ma'am sa mga accountant, sa mga finance person, matanong talaga yan. So yun lang, ni minsan ba sumagi sa inyong isipan na makapagtanong kung paano ginamit yung 125 million? Nag-verify po ako kay Security Officer, Your Honor. Opo, narinig ko na rin kanina yun Kaya lang, ang tanong ko lang, kung minsan po, naisip nyo bang tanungin kung paanong ginamit? Kasi paulit-ulit, na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica dahil siya po ang designated na security officer ng inyong head of agency. Pero yun lang po, dahil dahil natural nga po dapat sa mga finance person ang magtanong. So yung sa mga ilang beses na nag-disburse kayo ng 125 million, ni minsan, sumagi ba sa inyong isipan na magtanong na kung paano ito ginamit? Yun lang po. Confidential in nature po, Your Honor. Okay na, Mr. Presiding Officer, wala tayong makukuha. Sige po. Thank you, Senator Judge Ejercito. Finally, Senator Judge Risa. Salamat po muli, Mr. President. Una, Miss Gina, pohon, gumaling agad ang inyong bana. Salamat, ma'am. O, isa pa yan. 3 tanong na lamang po sa inyo. Sabi niyo po sa amin,
kayo mismo ay nakapansin na may kakulangan doon sa acknowledgement receipts. Pero, nung verify nyo iyon, ang mga iyon kay Colonel La Chica, tinanggap nyo na lang na confidential ang paliwanag niya. So, sa intindi nyo po, ano po yung required dun sa joint circular? Tiwala ba o resibo? Basta ma'am, ako po ma'am, nagtiwala po ako sa mga dokumento po na binigay ng aming security officer ma'am. Kasi siya po ang tinalaga na mag-implement po ng mga various confidential expenses ma'am. At saka si Vice President Sara po ng head ng aming office ang nag-designate sa kanya ma'am bilang security officer ma'am. Okay po. Huling pangalawang tanong ko. Tuwing binibigay niyo po yung tig 125 million pesos kay Colonel La Chica, yung 4 na quarters na yon, nire-report niyo po ba yon kay VP Sara Duterte na, ma'am, ibinigay ko na po yung 125 million kay Colonel La Chica? Yes po ma'am. Okay. Naka-record po yun ang sa CDR po ma'am na nag-release pa ako kay Colonel La Chica. At naka-record sa CDR na nireport nyo yung pagbibigay na iyon kay VP Sara Duterte. Tinext ko lang po siya ma'am. Tinext nyo siya. And huling tanong po, sa pagkakaintindi ninyo, si VP Sara rin po ang nagbibigay ng instructions kay Colonel La Chica kung anong gagawin sa pera? Tama po ba yon? Hindi ko alam ma'am. Hindi nyo alam. Alright. Salamat. Muli. Salamat ma'am. Ms. Gina. Salamat po, Mr. Just a few Presiding from the Officer. presiding officer, Ma'am Gina, kundi na lang po. Sabi niyo, lahat ng sinasabi ni Colonel La Chica, pinapaniwalaan niyo base sa tiwala. Ang ginagawa niyo lamang ay tingnan kung tumutugma o nagtatali yung pera. Tama po? Yes po, Your Honor. Bakit sabi po ng COA sa notice of suspension nila, hindi nagtali yung pera? Sumobra po yung pinadala niyong acknowledgement receipts ng 150,000. So, mali po yung tali niyo. Yun po yun pong instances, Your Honor, yung after po na-release ko po yung 125 million kay Sir La Chica, Your Honor. Tumawag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150K po, Your Honor, for security purposes, Your Honor. Saan po galing yun 125 million lang po yung perang winidraw niyo sa bangko. So at that time, Your Honor, tumawag ako sa kay Asik Limer Oltonio, Your Honor. Informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si Security Officer Colonel La Chica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor. Saan galing po yung pera na binigay niyo sa kanya? Kay Asik Limer Oltonio po, Your Honor. Saan po naman niya nakuha yung pera? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi na rin po kayo nagtanong. Hindi. Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor. Ngayon, yung winidraw po niyo sa bangko, hindi ba cash advance po yun, yung 4 na quarter? As cash advance po, Your Honor. So, kailangan i-liquidate po, Your Honor. Magkano po ang bond ninyo? Di ko ka-memorize, Your Honor. I'm sorry. Pero saklaw po yung amount na 125 million. Hindi nyo alam, ma'am? Basta ang sabi ng accountant, ang maalala ko, Your Honor, na ang ban ko po ay ka-level po kung magkano po ang ikakas advance ko, Your Honor. Ma'am, ang kinas advance niyo po, 125, hindi pa nyo naliliquidate, nag-cash advance uli kayo ng 125 million uli para sa first quarter, nag-cash advance uli kayo ng another 125, wala pa pong tinanggap na liquidation. So magkano po ang kabuuang bond niyo? Aabot po ba ng 500 million yung bond niyo para sa 500 million? Parang 8 8. Basta meron yung 8 yun, Your Honor. I'm sorry, dili ko ka-memorize, Your Honor. Pero saklaw yung mini-withdraw niyong cash advance. Saklaw yata, Your Honor.
Hindi po pwede kung hindi saklaw. So malamang saklaw, di ba? Ngayon, kanina pa kayo sabing dinisburse nyo kay Latsika, si Latsika nag-implement. Ano po bang ibig sabihin ninyo ng implement? Yung 8 iba't ibang lugar sa Pilipinas na binayaran sa loob ng parehong araw, sino po ang gumastos nun? Ang nag-implement po si Colonel Lachica po, Your Honor. Ako po ang Pakinggan niyo po yung nag-disburse tanong sa ko. kanya. Binigay niyo po yung 125 million kay Colonel Latsika. Ayon mismo sa acknowledgement receipts na hawak ninyo, na tinali ninyo, sabi niyo rin po kanina, nagbigay ng pera sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Sa parehong petsa. Sino po ang nagbigay ng perang yon dun sa mga nakapangalan sa acknowledgement receipt? Hindi ko po alam, Your Honor, kasi hindi po ako nag-implement ng mga confidential activities or operation, Your Honor. Hindi rin si Colonel Latsika. Hindi ko masasabi, Your Honor. Basta ako, Your Honor, si Ma'am, Colonel ma'am, Lachica po ang Ma'am, security ma'am, officer, Your sorry po Honor. hindi ko pwedeng tanggapin yun dahil iba't ibang lugar, 5 hanggang 8 iba't ibang lugar, dinisburse yung pera. Kahit po si Colonel Latsika, hindi naman po siya si Superman, hindi naman niya kayang gawin yon na siya lang. So, ano po yung malamang sagot sa tanong? Hindi po si Colonel Latsika yung nagbigay ng mga pera yun sa mga taong nakapirma sa acknowledgement receipt. Malamang ibang tao yon. Malamang po, di ba? Parang, Your Honor, parang yung issue na yun, Your Honor, is parang sa DepEd po yata. Wala pong ganon sa OVP? Wala pong issue na ganyan, Your Honor. Paano niyo po nalaman yun sa DepEd? Kasi yun po ang nalaman ko, Your Honor. Sa amin po sa EOM, wala pong ganun, Your Honor. Wala pong issue sa AOM. Kaugnay niyan, alam ko. Wala pong issue sa AOM. Hindi po in-issue sa AOM yung mga alias, yung paggamit ng iba't ibang pangalang kakaiba. Wala po sa AOM yan. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel Latsika ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt? Siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao? Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor. Ibig sabihin po ba nag-implement siya yung nag-disburse? Siya po ang nag-implement, Your Honor. Kung may binayaran po siya, Your Honor. Ma'am, kung siya po ang nag-implement, ibig sabihin siya ang nag-disburse dun sa mga taong nakatanggap. Di umano. Opo. Basta ako, Your Honor, ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya Kayo po ang nag-disburse sa kanya, siya ang nag-disburse sa iba. Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nagbayad sa iba. O kayo po yung nagbayad sa kanya at binayad niya sa iba. Disburse po yun sa inyo, di ba? Ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Tapos, kung may binayaran nun po siya, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. So, nagdi-disburse din siya. Basta ako, Your Honor, nag-disburse ako bilang SDO, Your Honor. Ulitin ko, ma'am, ma'am, hindi po komplikado to. Disbursing officer kayo, kaya nga SDO eh. Nag-disburse po kayo sa kanya. Yung Opo. ginawa ba niyang pagbabayad, hindi ba disbursement din yun? Nagbayad siya, Your Honor. Hindi ba disbursement din po yun? Dinisburse niya yung pera. Hindi naman niya binulsa ba ni Colonel Latsika yung pera? Wala. Hindi. Tama, sigurado kayo. Hindi. So, pinambayad niya. So, dinisburse nga niya dun sa mga taong nakatanggap ayon sa acknowledgement receipts. Dinisburse po niya, Your Honor, during the implementation po ng Yes. confidential activities and operation, Your Honor. So, yung ground, implementation nga po niya, kasama doon yung pag-disburse ng pera. Ano po, Your Honor? Yung implementation na kanina nyo pa po sinasabi, kasama doon, kasama sa pag-implement, ang pag-disburse ng pera. Kaya nag-implement nun siya, Your Honor. Di ko na alam, Your Honor, kung paano po niya gibayaran ang mga tao, Your Honor. Hindi ko po tinatanong kung paano niya binayaran. Ang sinasabi ko po, siya yung nagbayad ng pera, siya yung nag-disburse ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya. Walang napunta sa kanya. Siya po ang nagbayad, Your Honor. Walang napunta sa kanya. Okay.
Thank you very much, Ma'am Gina. Salamat po. One final point from Senator Judge Kiko, and then we will excuse you, Ma'am Gina. Thank you, Mr. Presiding Officer. It is actually follow-up to your question, Mr. Presiding Officer. Under Joint Circular 2015 number 1, the SDO is mandated to disburse the funds directly, hindi ba? To the final legitimate recipient or purpose. Si La Chica, Colonel La Chica ba yung legitimate recipient? Final legitimate recipient or purpose? Hindi po, Your Honor. Mhm. Kaya, ibig sabihin, dapat doon ang magdi-disburse na SDO, kayo po yun, kayo dapat, hindi po ba ang magbibigay doon sa mga tatanggap tulad ng, yun na nga, yung mga may alias. Pero ang sinasabi nyo, ang defense po ninyo is dahil confidential in nature at wala kayong access to wala kayong security clearance, hindi na nyo pwedeng pakialaman bilang SDO yung mga ginastos sa mga confidential activities. Parang ganun po sinasabi nyo, no? Tama? Pinirify po naman po sa kanya, Your Honor. Pero, okay, yes. Yun na nga. Yun lang. Yun lang actually na dapat ang SDO under the Joint Circular should be the one to disburse the amounts to and disbursement means final recipient or purpose. Hindi naman po si Colonel La Chica yung final recipient at hindi rin siya yung for final purpose. Meron pang iba. But, yung depensa po ninyo, kaya kayo pinwera ni Colonel La Chica dahil ito confidential activities, wala kayong security clearance kaya hindi kayo dapat nangengelam or hindi nyo na kailangan alamin pa kung paano ginagastos ito. Basta merong sinasabi nga ninyong liquidation and supporting documents. Meron po siyang sinasubmit sa akin, Your Honor. Okay, maraming salamat. Thank you. Salamat din. Thank you, Senator Judge Kiko. Madam Gina, you are excused. Maraming salamat po sa panahon, sa pasensya, sa pagtugon sa mga katanungan ng mga abogado ng magkabilang panig at kayo din ng Senator Judges. Salamat po sa oras. You are excused, ma'am. You may step down Salamat po from sa the witness lahat. Salamat po. Magandang hapon. stand. For some administrative matters, we are in receipt of a letter from Mr. Ortonio that his exams were suspended last week due to inclement weather and is reset to September 1 and 2. A subpoena has been issued to him to attend today and tomorrow's hearing. So we expect Mr. Ortonio to be here tomorrow as the witness of the prosecution. And we note the manifestation and appreciate the manifestation of Mr. Ortonio regarding the postponement of the exam. We are also in receipt of a letter from Gabriel Mendoza Law Offices and a medical certificate of Edward Fajarda, our supposed witness for today, tomorrow, and the next day, excusing himself from attending the 24, 25, and 26 trial because according to the lettered medical certificate, Mr. Fajarda was confined in the ICU for observation, although he's in a regular room now because he suffered from a stroke on the lower backside of the brain, according to the medical certificate. The court notes the medical certificate from counsel and physician of Mr. Fajarda. However, before we excuse him as requested, the court is instructing and directing the head of the Senate's Medical and Dental Bureau, Dr. Season, to examine the witness and validate the medical findings with his physicians and to submit a report to this court regarding his condition and if indeed he will be unable to testify this week and when, if at all, he can testify. So ordered. The chair will defer, would have been prepared to make a ruling with respect to the August 12 manifestation of Sheila and hear the answer of Attorney Ligutan. However, given the time, we shall postpone that for tomorrow. So, Your lead Honor, prosecutor, do we expect Mr. Ortonio to be your next witness tomorrow?
First of all, Your Honor, we would like to request from the Honorable Impeachment Court a certified true copy of the medical certificate of Edward Fajarda, the former SDO of DepEd, whom we expect to present today until tomorrow. Nonetheless, Your Honor, we would like to express our complete understanding and concern should the